Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Anong problema? Bakit ka pumunta rito na mag-isa? Paano niyo nalaman nagpunta si Karen dun? Ano ka mo? Carlo, nagda-date ba kayo ni Karen? Hindi ba sabi mo sa akin hindi? Hindi po talaga, Lola. Yahoo! Yahoo! Nasa ka ba ngayon? Contract. Number 1, bibilan ni Eunice si Carlo Beck ng dinner ng 5 beses. 2, si Carlo Beck ang mamimili ng menu. 3, kapag hindi ko siya naibili ng dinner sa araw na gusto niya, kailangang bilang ko siya ng isa pang dinner. Kasi medyo nag-a-adjust pa ako ngayon. Tsaka katatapos ko lang sa training. Kahit na, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Hindi naman malayo yung shop namin. Nasa harapan nyo lang. Tatawag naman talaga ako sa'yo. Promise. Dahil dyan, ililibre mo ako ngayon ng lunch, ha? Oo, sige. Anong gusto mong kainin? Order tayo ng masarap na pagkain. Secretary ka, di madalas mong nakikita yung chairman. Hindi lang yung chairman. Madalas ko rin nakikita yung director. Pati yung director? Siya yung anak ng chairman, hindi ba? Kilala mo ba siya? Oo. Kasi regular customer siya sa coffee shop namin. Soup. Ano nang gusto mo? Pizza? Mukhang masarap din yung pasta. Ano uli, Mrs. Kim? Ano yung sinasabi mo? Anong tungkol sa apo ko? Hanggang ngayon ba? Marami pa rin mga babae ang apo mo. Ano ba kalokohan niyang sinasabi mo sa akin, ha? Anong ibig mo sabihin marami sa mga babae? Ay, sino ba nagsabi sa'yo niyan? May nakapagsabi sa akin nagdala siya ng babae sa blind date niya. Ay, hindi. Hindi totoo ang sinabi niya. Sino bang nagkwento sa'yo, ha? Si Mrs. Gong ba? Makinig ka. Huwag mo na uli ako matawag-tawagan kung puro kalokohan lang naman ang sasabihin mo. Ay, pambihira. Kita niyo na? Sinabi ko nang maaga pa, hindi kayo nakinig sa akin. Ay, sigurado ako na nagpunta lang si Karen doon na mag-isa. Hindi siya pinapunta ni Carlo. Mama, paano niya malalaman kung saan siya pupunta kung hindi siya sinabihan ni Carlo? Alam niyo, kahit ano pang chismis, siguradong malalaman niyo ng lahat. May matino pa kayang pamilyang magpapakasal ng anak nila sa apo ninyo? Sakit talaga sa ulo. Paano na kaya ang reputasyon nila George at Harold? Yung Karen na yon, papupuntahin ko siya ngayon din dito sa bahay natin. Humanda siya at pagagalita ko siya. Ay, sino ba kasi yung babaeng yun para sirain niya ang kinabukasan ng apo ko? Malay niyo po naman. Baka nagde-date talaga sila. Ang sabi sa akin ni Carlo, hindi. Nakita mo na bang nagsinungaling na si Carlo sa atin? Sinabi niya ng hindi. Bakit ayaw mo ba paniwalaan yon? Bakit naman kaya siya galit na galit? Basta para sa akin, bagay na bagay sila. Hoy, ikaw, Karen! Dali, bumangon ka na nga dyan. Hindi ka pa nanananghalian ngayon, tapos kahapon ka pa walang imik. Bakit may nangyari ba kahapon sa lakad mo? Wala po. Ay, pwede ba bumangon ka na nga at kumain ka na, Karen? Masarap tong mansanas na to. Oh, sige na. Alam mong mabilis kang malasing pero panay pa rin ang inom mo dyan. Bakit ba kasi? Bakit ka nagkakaganyan?
Dahil ba nakipag-date si Carlo, ganun ba? Hindi po dahil doon. Meron na kasi ako naisip gawin eh. Coordinator sa TV station yung kaibigan ko. Manghingi kaya ako ng recommendation. Ay, tama! Ay, sige, manghingi ka na lang sa kanya. Maganda yatang trabaho yung katulad ng posisyon niya, ha? Alam mo, dapat magpakabisi ka na lang sa trabaho. Dahil kung hindi, kung ano-ano na lang ang maiisip mo, ha? Ay, nako. Sa wakas, meron ng trabaho ang Eunice namin ngayon. Ang Karen naman namin magtatrabaho na rin at ang papa mo may trabaho na. Maganda yun, di ba? Sigurado niyan, yayaman na tayo, ha? Oh, hello? Opo. Wala naman po problema ngayon. Po? May problema kayo? Sa anak ko po? Sa tingin ko, opo. Naiintindihan ko po. Ay, ayoko sanang pumunta ulit sa bahay niya. Pero paano ako tatanggi sa matanda? Lola po ni Carlo yung tumawag. Bilis, magbihis ka na. Pinapapunta tayo ng lola niya. Matagal ka na raw niyang hindi nakikita kaya isama raw kita. Ako? Bakit? Aba, anong bakit? Magaling ka kasing magmasahe at anong problema kung isama kita? Ay, Mama, hindi pwede. Ayoko. Kunwari may sakit ako. Ano? Ginawa po yun ni Karen? Ay, imposible po yun. Naisip ko rin yun noon. Nung umpisa, nagdududa rin ako sa kwento na yon. Ha? Nako, saan siya nakakuha ng lakas ng loob para pumunta sa date ng ibang tao? Ha? Para magulo lang? Pambihirang bata. Kasi, ang totoo, hindi ko pa alam kung anong talaga nangyari. Pero alam niyo po, kahit na hindi pa mature si Karen, sigurado po kung hindi niya gagawin ang bagay na yun. Ganon? Ang ibig mo bang sabihin ngayon, gawa-gawa ko lang ang ikinukwento ko sa'yo kanina? Kung ayaw mo maniwala sa sinabi ko. Ay, ito. Gamitin mo ito at ikaw mismo ang tumawag kay Karen. Ay, baka mali lang po ang intindi niyo. Ano maling intinding sinasabi mo, Marta? Malino na pumunta si Karen sa blind date nila at pagkatapos ginulo niya sila. Tama! Alam niyo naman, hindi ba? Ay naku, malambing lang po talaga yung batang yun. Ha? Malamang po, nakita niya lang po sila tapos binati niya si Carlo. Kuya, tapos nilapitan niya po sila. Kaso, baka po minasama nung kadik ni Carlo. Baka ganun na nangyari. Ay nako, sigurado po kung hindi gagawin ng anak ko ang bagay na yun. Tsaka po, paano naman po malalaman ni Karen kung saan at anong oras ang date ng apo niyo? Sabihin natin, sige, hindi nga niya alam kung saan at anong oras ang date nila. Kahit ganon, nasaktan pa rin ako, kaya ako ganito. Ay, nako. Alam niyo, malamang makitid po ang utak ng babae na yon kung hindi niya naiintindihan ng mga bagay na ganito. Kahit maganda pa ang background mo, kailangan ng babae mahinahon at saka malawak pong pangunawa. Naku, kapag ang babae mareklamo sa lahat ng bagay, alam niyo, sigurado po kung sasakit lang po ang ulo ng apo niyo. Ganon? Sigurado ka dyan? Ay, sigurado po. Don't go away. Magbabalik ang